Hello guys, dito tayo ngayon sa ating project. So sa video ito guys, ipakita po natin ang ating ginawang metal paring framing. Flat ceiling na po ito guys. So dito guys, bigay tayo ng kunting tutorial kasi marami pa rin tayo nakikita ng mga installation ng metal paring na mali yung paraan sa pagkabit. Kasi itong double paring na ginawa nilang kahoy. Hindi sila gumagamit ng itong kiriing yung hinahawakan ko at saka yung ulang angle nasa sa wall. Yan, hindi pa sila gumagamit. Kaya ituro natin yung tamang paraan, tamang methodology sa pagkabit ng metal paring. So una po guys, dito po yung ginagawa natin. May elevation tayo dito saka sa buong sulok ng ating kwarto ay may elevation tayo. Ginagamit natin dito laser. Hindi ko lang pinakita dito. Tapos dalhin natin doon sa sa taas kung ano yung malilibre dito guys. Yun ang sukat. Ikot sa buong area. Mag-isa lang yung natin guys. Elevation natin. So ganyan na po ang alin sa buong area. Dito pa pala yung guys, dapat nating ito yung double paring. Double paring kasi yan. Merong single paring dito Pero hindi na ngayon, wala sa makikita natin kasi wala na ang gumagamit doon. Double paring ito, ito yung kiriing. So luma na to, kiriing channel. At ito yung double paring clip. Hindi po ito double clip. Ang tamang dito guys, tawag nito is double paring clip kasi nasa double paring siya. Para sa double paring, hindi kasi meron pong single paring clip din. Pero ito kadalasang tinatawag na double clip. Ito po yung mga gamitan natin, espala, metal tape, elgan, kabala, saka yung natin, marina. So sa pag-install ito guys, natin kisam pinakauna pong dito guys. Wala tayong elevation dito. So elevation natin, paikot sa buong isa lang elevation natin. So ang una po dito guys, ito yung double paring guys. I mean wall angle. Ito po yung unang kinakabit. Tulad nito, ito paikot lang po siya guys kasi yan dinadala na po natin yung sukat nito, height niya dito, tapos may pitik ayun tawag sa Tagalog, pitik dito yan sa sa Cebuano, pitik, tapos ilagay na yung full angle. Tapos pangalawang installation ko dito guys ay ito yung parang nasa gitna na kirain channel. Ito yung pangalawa kong nilagay doon, patungo doon, para pagkabit dito itong double paring, hindi siya duduyan. Kaya lagyan ko dito kahit isa lang, tapos kinakabit ko yung yung natin guys, yung spacing natin dito guys sa double paring is 16 inches o 40.6. lahat yan punta doon at papunta doon. Dito sa gitna tayo nagsukat kasi yung area hindi esplado buhat ng yung sukat ng lupa, yun lang pinagad nila, kaya hindi esplado yung red. So sa gitna tayo nagsimula. So ito yung kinabit natin, pinakauna ay pangalawang. Tapos yung paglagay ng guys, paglagay ng yung double paring clip, siya, naka alternate po yung piecing niya po, bali patalikod, paharap, tapos palikod. So ito na yun guys. Tapos nilagay ko na ito lahat kasi ito yung yung dito na siya hindi siya duduyan. Maglagay natin dito, saka dito clip tayo dito, at dito na area ay lang sa huli na natin i-scope natin ito guys, ay panhid lang. So madali lang itong i-install guys, basta ganito lang paraan. Sundin lang itong paraan kasi madali lang to guys. Sa naman natin sa kiriing channel natin, distance is 90 yung sukat na natin dito.
90 cm yung pagitan niya. No, tandaan nyo guys ha, kahit hindi pa siya na ano, wala pang hangin dito guys, hindi natutumba yung ano natin, yung creating channel natin, kasi naka-alternate facing po yung paglagay natin ng clip kaya hindi yan matutumba. Ganito talaga yung ano, yung installation ng carrying at paglagay ng double clip o double paring clip. So paglagay naman dito ng carrying channel guys, make sure na meron nga dito ng double paring, kasi ito yung ano parang alignment niya maglagay ka nito, tapos ano mo lang, sandal mo lang diyan. So pag-align guys, ganito lang yung ginagawa. Wow guys, ito yung tangsi guys. Ito yung kailangan natin itaal guys. Dito ko yung inano guys. Dito ko in-align sa gilid. Ayun sa kabila. Ito yung temporary kong ano guys, temporary kong ginawa guys, screw dito. Ito yung una kong nilagay. Tapos para dugtungan ko dito guys, malagyan ko nito. Hindi sa duduyan. So ito yung temporary ito guys. Yung paklasin natin yan. So ito yung alignment natin guys. So bali mag-align tayo dito sa gitna. Tapos yung panglas. At dito rin. Dito sa pang ano. Pangatlo. So ganito lang tayo mag-align guys para hindi na tayo mag-offset. Ito na lang yung tatamaan natin guys. Ito yung align gilid ng paring. Ito yun na guys. Na-align na natin guys So ito yung tangsi guys. So ito yung tangsi guys So ito yung panid. Panid lang yung ginagamit natin guys. Tapos dito yung bilga natin guys. Lagpas dito yan sa kapal itong kapal itong I-beam sa lagpas ito rin. Ito isa hindi lumagpas, kaya yubihan ko lagpas yan. So ganito lang mag-align guys sabi ko doon pwede naman mag-align dito, yung doon sa kapila at saka doon dito yung tangsi offset ka lang kahit mga sa pulgada dito, pero mahirap na hindi tayo makaano, mag-isa lang tayo, hindi tayo dito ka lang sa gilid ng paring. Tandaan nyo lang guys ganito lang yung gawin nyo pag nag-align kayo o wala kayong laser. Ganito lang guys. Tapos na guys align. Dali-dali lang no. So ganito lang guys sundan nyo lang to guys para may ano kayo, may guide kayo sa pag-install ng basic framing na tamang paraan sa pag-i-install. Ganito lang yun guys huwag nyo kalimutan yung angle, tapos yung yung carrying channel natin guys, tapos yung double paring. Ganitong installation mo guys sundan lang nyo po ito guys. Napakadali lang kapag ganito yung installation na ginagawa. Ito yung method na para talaga sa double paring. Huwag nyong gawing kahoy yung paring. So hanggang sa muli nating video guys, salamat sa inyong panonood. Sana may matutunan kayo sa ating video. God bless.